Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang iligal na bentahan ng bato at iligal na kidney transplant na kinasasangkutan ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sinalakay ang isang bahay sa Bulacan kung saan nasagip ang ilang pinagdodonate ng bato, kabilang ang ilang doon lang nagpapagaling. Ang isa sa mga biktima, binayaran lang ng 2,000 piso kahit pinangakuan ng 200,000 piso. 3 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Wala nga ako ng cellphone. Patay lahat ng cellphone. Agad pinasok ng NBI-NCR ang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, lugar kung saan umuno itinatago ang mga biktima ng organ trafficking. Sa ikalawang palapag ng bahay, nasagip ang ilan pang mga naoperahan na at mga ooperahan pa lang sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw ang bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabisto ang hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na inaayos ito mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. 3 ang arestado habang 9 naman ang nasagip. 4 sa kanila na operahan na. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang mga na-arrestong suspect, nagbenta rin ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. 20 kidney transplant na ang na-facilitate nila sa loob ng 1 taon. Mga naging recipient po. Kliyente ninyo. Yes po. Meron pong mga profesyon. Politiko wala. Meron na din po. Anak ng politiko po, nakilala din po. May pagsisisiman po ako, pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Ayon sa NBI, isang head nurse daw ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Doon siya nakakuha ng mga customers. Dahil may access po siya sa mga listahan, mga nakapila ng mga tao na nangangailangan ng kidney transplant. Yes, sir. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang mga medical professional na sangkot sa kidney for sale scheme. So far po, ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman ngayon. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang pinangako sa inyo? 200 po. 200,000. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag nawala po yung isang kidney. Nasampahan na ng reklamong Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Matindi ang penalty nito. 20 years imprisonment and a fine of 1 million up to 2 million pesos. So, non-bailable this is non-bailable. Kinumpirma ng NKTI na empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na nila ang sarili nilang investigasyon sa issue. Dagdag nito, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. Ang ganitong bentahan, hindi na bago. Dahil may ganito ring isinawalat noong 1999 sa Peabody-winning eyewitness documentary ni Jessica Soho na Kidney for Sale.
Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.